Pangulong Marcos binisita yung mga apektado ng magkakasunod na lindol dyan sa may Davao Oriental. May update ang Bombo Radio Davao. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residente na apektado ng lindol sa Davao Oriental. Pasado alas 10 kaninang umaga nang lumapag ang sinasakyang chopper ng Pangulo sa probinsya ng Davao Oriental, kung saan una nitong binisita ang Manay National High School, kung saan pansamantalang tumutuloy ang daan-daang mga pamilya na apektado ng 7.4 magnitude na lindol noong October 10, 2025 at ipinangako ang madaliang tulong para sa mga biktima. Sunod na pinuntahan ng Pangulo ang Davao Oriental Provincial Hospital, Manay District, kung saan nakakonfine ang mga sugatang residente at iba pang mga pasyente na apektado sa malakas na pagyanig. Tinungo rin ng Pangulo ang evacuation center sa munisipalidad ng Tarragona, Davao Oriental, kung saan naranasan din ang malaking pinsala at nagtala ng maraming mga sugatan. Batay sa record ng Disaster Response Management Division sa DSWD Davao Oriental, nasa 66,657 na pamilya o 282,323 na individual ang apektado sa lindol. Umabot na rin sa 8 ang kumpirmadong patay ayon sa Office of the Civil Defense 11 matapos ang dumagdag sa nasabing bilang ang isang 46 years old na babae matapos inatake sa puso ng dahil sa aftershock na naranasan kahapon ng madaling araw, October 12 nitong taon sa Manay, Davao Oriental. Ayon kay Zerbo Castro, Information Officer sa Manay LGU, ang biktima ay residente ng Purok Bagsak, Barangay Central. Sa datos ng DOST PHIVOLCS, ang nangyaring magnitude 4.3 na lindol ay may lalim na 25 kilometers. Matatandaan na nauna ng binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga apektadong residente sa Manay, Davao Oriental, kabilang na ang pamilya ni Teresita Narciso na isa sa mga nasawi sa nangyaring lindol. Naibahagi na rin nila ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang 27 million pesos na relief goods sa mga residente sa Manay at Tarragona, Davao Oriental. Sa kabila na nangyaring sakuna, hindi nagpatinag ang mga parokyano na Christ the King Cathedral sa Tagum City dahil marami ang dumalo sa isinagawang santos na misa sa labas ng simbahan dahil na rin sa pag-aalala ng may mga aftershock na posibleng mangyari sa kalagitnaan ng naturang aktibidad. Samantala, nasira naman ang Centennial Church ng San Salvador del Mundo, Caraga, Davao Oriental ng dahil sa lindol. Sa kabila nito, malaki pa rin umano ang pasasalamat ni Reverend Father Roland Simon na kahit nasira ang bubong at kisame ng naturang simbahan, marami umano ang dumalo sa misa kahit pa sa labas ito isinagawa base sa naging utos ni Diocese of Mati Bishop Abel Apigo. Ang nasabing simbahan ay itinayo noong 1984 at noong 2012, idineklara ito ng National Historical Commission of the Philippines bilang National Historic Site at National Historical Landmark. Samantala, nakatanggap ng pagtuligsa ang bagong itinayong Municipal Hall sa Caraga, Davao Oriental dahil nasira umano agad ito ng dahil sa lindol. Ayon sa mga residente, mas maiintindihan pa umano nila na nasira ang simbahan dahil na rin sa tagal ng panahon. Pero siniguro ni Mayor Ronnie Osnan na magpapatuloy umano ang kanilang serbisyo sa mga tao sa pamamagitan ng pagtayo ng mga tents at paggamit sa covered court bilang satellite offices. Sa ngayon, wala pa ring pasok sa lahat ng antas sa Davao City dahil sa nagpapatuloy na assessment ng City Engineering Office sa lahat ng establishmento pati na rin sa mga pampublikong opisina. Samantala, sa Davao de Oro naman, balik klase at trabaho ang lahat ng estudyante at trabahante. Pero sa Mati City, Davao Oriental at sa Manay, Tarragona, Davao Oriental na maaalalang isinailalim sa state of calamity ay mananatiling kansilado ang pasok at trabaho dahil sa patuloy na nararanasang aftershocks. Kami pinupost namin ngayon. Sana kinukol namin sila mula pa kagabi, tinetest, kinukol ang ating mga mayors and they already started giving food packs and non-food items sa ating mga constituents kagabi pa. Pagdating kaagad, yung team na nila ang nagbibigay. Kasi sila po nakakaalam kung aling barangay, aling portion ng kanilang munisipyo, nasaan ang mga tao. Kasi ang tao ngayon is hindi lang nasa evacuation centers. May mga displaced families na ayaw umalis sa kanilang bahay. Kaya yung mga tauhan na po natin ang pupunta sa kanilang bahay at i-deliver personally itong mga food packs natin. Mula dito sa Manay, Davao Oriental, ito si Bombo Bianca Ko and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter.
Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.